Ating muli ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. So, the title of our sermon is, That's Amazing! Subtitled, Faith, Humility, and Authority. Doon po iikot mga kapatid yung ating sermon sa tatlong bagay na yan. Faith, humility, and authority. So, kung inyo pong naunawaan yung ating binasa ay simple lang yung kwento. Ang kwento ay yung centurion. Alam yung centurion, ito ay Roman officer na merong 100 soldiers na under sa kanya. Kaya centurion, yun po yung title niya, no, mga kapatid. Centurion, parang kasama sa century. Ang isang century ay 100. So, kaya centurion, 100 soldiers ang under sa kanya. At yung kanyang alipin ay nagkasakit ng malubha, malapit ng mamatay. Ngayon, nabalitaan niya na si Jesus ay isang nagpapagaling na rabbi, o yung rabbi yung title ng mga Jewish priests nung unang panahon. Rabbi yun. Kahit po ngayon sa Israel, ang tawag doon sa mga pare ng mga Jew ay rabbi. So, nabalitaan niya isang rabbi na nagpapagaling at kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ng delegation para himukin ang Panginoon na pumunta sa kanyang bahay at pagalingin itong kanyang alipin. So, doon po nagsimula yung kwento. Ngayon, ano ba yung unang punto? Una, a faith that seeks and believes. Ang isang pananampalataya na humahanap at naniniwala. So, basahin po natin yung talatang 3. 1, 2, 3. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagilingin ang alipin. So, ganun nga ang nangyari, nagpadala po siya ng delegates ng mga Hudyo. Kasi nga, siya ay Romano eh. And then itong hindi po pwedeng lumapit ang isang hentil. Pag sinabing hentil, wala siyang dugong Israel. So, hindi pwedeng lumapit ang isang hentil sa isang rabbi ng direkta. Kaya nagpadala siya ng delegate. Ngayon, ano ba yung gustong ituro ng Panginoon dito? Una, faith begins by hearing. So, nakinig ang centurion tungkol kay Jesus, narinig niya yung patungkol kay Jesus. So, doon nagsimula yung kanyang pananampalataya na narinig niya yung mga katuruan nakarating sa kanya, yung katuruan ay tinuturo ni Jesus at nakarating sa kanya, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng patay. So, doon nagsimula yung kanyang pananampalataya. That is why napakahalaga mga kapatid that we hear the word of God. Dahil ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kapag hindi ka nakikinig ng word of God, paano lalago ang pananampalataya mo? Okay? So, hindi pa niya nakita si Jesus, pero naniniwala na siya. In fact, wala pa siyang personal encounter kay Jesus, itong centurion na to. Naririnig lang niya. Ito merong isang nagpapagaling, nangangaral ng salita ng Diyos na napakahusay, napakagaling at napakabait. Now, next is faith acts and intercedes. So yung pananampalataya, ang sabi dito, pinakiusapan niya yung Jewish elders, gumawa siya ng paraan para sa kanyang servant. So yung pananampalataya ay kumikilos at namamagitan. So yung pananampalataya nitong centurion, namagitan itong kanyang faith kay Jesus at doon sa kanyang alipin na may sakit. So ang tunay na pananampalataya ay active, hindi passive. Gumagawa ito ng paraan. Pag sinabing active, aktibo. May ginagawa ka. Hindi yung passive na, yung sabihin ng passive, yung pang wala kang ginagawa. Na nakatahimik ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Parang ganito. Kung kakain ako kahit hindi ako magtrabaho. Passive yun. Pero pag sinabi nito na, dahil naniniwala ako sa Panginoon, alam kong may magagawa ako, maghahanap ako ng kabuhayan para may makain ako. Yun ang active.
Naintindihan po natin. Okay, so there are 5 ways to strengthen your faith. 5 ways to strengthen your faith. Una, focus on who Jesus is. So, the centurion didn't focus on his problem, he focused on Jesus. Naintindihan niyo mga kapatid? So, ibig sabihin, kung may problema ka, i-focus mo yung paningin mo sa Panginoon. Hindi doon sa problema. Kasi kapag ka nakafocus ang mata mo sa problema, lumalaki lalo yung problema. Naintindihan niyo ba? So, kasi kung saan nakafocus yung mata mo, siyempre namamagnify yan, isip ka ng isip, isip ka ng isip, isip ka ng isip, hanggang sa mapuno ka na ng worry, ng anxiety, mapuno ka na ng pag-aalala. So, nakakalimutan mo na si Jesus. Habang lumalaki yung problema, lumiliit naman si Jesus. So, ginawa nitong centurion, talagang he focused on who Jesus is. So, in application, in trials, instead of asking, how big is my problem, ang tanong dapat is, how great is my God? Naintindihan niyo ba mga kapatid? So, always remember that your God is the creator of the heavens and the earth. Yung problema mo, isang butil lang ng buhangin sa dagat. Pastor, hindi mo lang alam kung gaano kalaki yung problema ko. Kahit hindi ko na malaman yan. Basta ang alam ko, ang Diyos natin, siya ang lumikha ng langit at lupa. Kahit gaano kalaki yung problema, kahit kasing laki pa yan ng buntok ng Sierra Madre. Walang binatbat yan doon sa laki ng universe na ginawa ng Panginoon natin. Naintindihan niyo ba? Okay. Now, pangalawa, acknowledge your unworthiness. Ibig sabihin, aminin mo na ikaw, wala kang magagawa. Ang sabi dito nung centurion, Ginoo, wag na po kayong mag-abala. Or Panginoon, wag na po kayong mag-abala, sabi sa ibang salin. Hindi po karapat-dapat tapuntahan pa ninyo sa aking tahanan. Yun yung ipinasabi nung centurion kay Jesus. So, real faith begins with humility. The centurion recognized that he had no right to demand but he still believed. Wala siyang karapatan na mag-demand kahit siya yung sabi nung, di ba, emis nung kanyang delegates na, Panginoon, tulungan niyo po itong centurion na to kasi napaka-bait po niya, nagpatayo po siya ng sinagoga at ang dami po niyang nagagawang tulong. So, hindi pinagmalaki ng centurion yung kanyang nagawa para sa Israel. Kundi, nagpakababa siya at sinabi niya, well, hindi po ako karapat-dapat na pumunta pa kayo sa bahay ko. Sabihin niyo lang po na magaling na yung aking alipin. Maniniwala po ako sa inyo. So, acknowledge your unworthiness. Sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. I am not worthy. I don't deserve that you come to my house. Because, sabi ng centurion, napakaliit kong tao. Wala akong maipagmamalaki sa harapan ninyo. Dahil kayo ang Diyos na gumagawa ng himala. So in application, faith grows when we admit our need and surrender to God's grace. Okay? Kapag inaamin natin yung ating kawalan, yung ating pangangailangan sa Panginoon at tayo sumusuko sa biyaya ng Diyos, sa magagawa ng Diyos, doon umaangat yung ating pananampalataya. Pangatlo, invite Jesus into the situation. Ibig sabihin, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin, pagalingin ng iba. So, ibig sabihin, itong centurion na to, hindi niya lang hinintay na mamatay yung alipin niya. Pero gumawa siya ng paraan, he invited the presence of Jesus to come into the situation. Naintindihan ba natin? Kagaya din natin, don't hesitate to involve Jesus in your needs, in your situation. Call Him first, not last. Hindi yung, saka na ako tatawag kay Lord, kaya ko pa naman. Yan ay simbolo ng kayabangan yan. Simbolo ng kahambugan yan. Sa simula pa lang, tumawag ka na para hindi na lumaki yung problema mo. Hindi yung kung kailan malala na sa kakatatawag sa Panginoon. So, invite Jesus into your situation. Naunawaan natin mga kapatid, nakakalungkot yung iba. Alam naman na dapat manalangin, pero hindi nananalangin. Kung kailan malala na yung sitwasyon, saka pa mananalangin. Although ang Diyos may magagawa pa rin naman. Kaya lang dapat,
Sa simula pa lang, ipakita mo na may faith ka. Okay, next is, trust His word absolutely. Ang sabi doon sa verse 7, ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling ng aking alipin. Tingnan nyo, ang tindi nung faith nung centurion magsalita lamang po kayo. Hindi nyo na kailangan patungan ng kamay. Hindi nyo kailangan pumunta pa sa bahay ko. Magsalita lang po kayo. Your word is enough. So trust His word absolutely. Trust the word of God. Ilan sa atin na nagbabasa tayo ng Bible every day? Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible every day, you are showing God that you trust His word. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mo sasabihin, Lord, nagtitiwala po ako sa inyo. Nagtitiwala po ako sa inyong salita. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Sabihin ni Lord, sinong lulukohin mo na nagtitiwala ka sa akin? Sino uutuin mo? Hindi ka nga nagbabasa ng salita ko. If you love the Lord, you will love His word. Naintindihan po nyo? Ulitin ko. If you really love the Lord, you will love His word. Okay? So in application, read the word, believe the word, stand on the word, even when you don't see instant results. Okay? Basahin ang salita ng Diyos, manampalataya sa salita ng Diyos, tuntungan mo yung pangako ng Diyos kahit wala ka pang nakikitang mabilisan na resulta. Okay? Next is, hold on to His authority. Ang sabi doon sa verse 8, the centurion understood how authority works, and he believed that Jesus had ultimate authority over life, sickness, and even death. Ang sabi nung centurion, ang pinasabi niya doon sa kanyang mga delegates, wag na po kayong magpunta sa bahay. Dahil ang sabi nung centurion, pinasabi niya na siya po ay may kapangyarihan na mag-utos. Kung ano yung iutos niya sa mga tauhan niya, sinusunod agad. Kayo din po ganon. Alam ko may kapangyarihan kayo, may mag-utos. Sabihin niyo lang po, dahil I believe in your authority. So, because of the authority of the Lord Jesus Christ, His words have power. Naintindihan niyo ba? Kasi kung walang authority ang Panginoon, walang kapangyarihan ang Panginoon, yung kanyang salita, wala ding bisa. Kaya sinasabi nung centurion, makinig po kayong lahat, ang sinasabi nung centurion, ako may kapangyarihan ako. Nautusan yung mga 100 kawal ko. Kung anong sabihin ko, sinusunod nila. Kayo din po, alam ko may kapangyarihan kayo, kung anong sabihin ninyo, mangyayari. Kaya sabihin nyo lang na magaling na yung aking alipin, mananampalataya ako sa inyo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Naintindihan nyo ba? That is what authority means. Okay. Now, in application, your faith strengthens when you submit to Jesus as your commander, not your comforter. So, tandaan natin, ang Panginoon, hindi lang siya comforter o taga-bigay ng payo o taga-hagod ng likod. Kung hindi, ang Panginoong Jesus, siya rin ay commander, tagapag-utos. Okay? Now, so again, in summary, there are 5 ways to strengthen your faith. Basahin natin. Okay? 1, 2, 3. Focus on who Jesus is. Acknowledge your unworthiness. Invite Jesus into the situation. Absolutely hold on to His authority. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Now, second major point, a humility that honors the Lord. So, ang sabi nitong centurion, basahin nga natin, 1, 2, 3, Panginoon, wag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat tapuntahan pa ninyo sa aking tahanan. So, yung humility, yung kababaang loob, mga kapatid. Humility acknowledges unworthiness. Yung kababaang loob, inaamin mo na ikaw ay walang magagawa. Sa kabila ng kanyang ranggo, sa sinabi ng centurion, I am not worthy. Ang taas ng ranggo niya, 100 kawal ang under sa kanya. Pero sinabi niya, hindi po ako karapat-dapat. So, a Gentile does not approach a Jewish rabbi personally. Kaya, hindi pinagmalaki ng centurion na, ako, centurion ako ha.
may mataas ang ranggo ko ha, 100 kawal ang under sa akin ha, kaya ikaw, Jesus, pumunta ka sa bahay ko, pagalingin mo yung alipin ko. Walang ganun kayabangan. Kung hindi sinabi niya, wala akong karapatan, napapuntahin ka sa bahay ko. So, noong una, sabi, di ba, ito, tinda niya, noong una, ang sabi, pumunta daw po kayo sa bahay, nakiusap yung mga Jewish leaders na kaibigan ng centurion, nakikiusap po kami sa inyo. Alang-alang po sa kabutihan na ginawa nitong centurion na to, pumunta daw po kayo sa bahay niya at yung pong alipin niya, pagalingin niyo. Pero habang nung kalahatian na, malapit na siya sa bahay, another delegate approach the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng pangalawang delegate, wag na daw po kayong pumunta sa bahay. Noong una sabi, pumunta po kayo sa bahay. Pero yung pangalawang delegate, wag na daw po kayong pumunta sa bahay. Siguro nahimasmasan yung centurion na alala niya, naku, hindi nga pala po karapat dapat na papuntahin si Jesus sa bahay ko. Wala akong karapatan, nautusan ko pa si Lord. Kaya ginawa niya, wag na daw po kayong pumunta. Kasi hindi raw po siya karapat dapat apuntahan ninyo. Nakita nyo, no? Na biglang nagbago yung isip ng centurion. So, pinapakita dito yung humility, yung kababaang loob ng centurion. Okay? Now, pangalawa, humility submits to authority. Yung kababaang loob, nagpapasakop yan sa otoridad. Pakinggan yung mabuti, napakahalaga nitong sasabihin ko. So, hindi lang siya may respeto sa Jewish culture. May respeto siya sa authority ni Jesus. So, he did not demand based on his authority as centurion, but he deferred to the authority of Jesus as rabbi. So, hindi niya diniman na ako centurion ako, ikaw ay rabbi ka lang, at nasasakupan ng Roma ang Israel, kaya mas mataas ako sa iyo. So, hindi ganon. Kundi nagpakababa itong centurion na to, yung humility. So, ano yung sabi dito? Basahin natin. Nung mga lalaki Lucas 14:11, basahin natin, 1, 2, 3. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya yung mga mayayabang dito, ang sabi dito, yung nagmamataas, ibababa. Ano ibig sabihin nung nagmamataas? Yung hindi mo kinikilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at Diyos ng buhay mo. Hindi ka nananalangin, hindi ka umaasa sa Panginoon, hindi ka dumidepende sa mga desisyon mo, hindi mo hinihiling yung kalooban ng Panginoon, nagpapasya ka lalo na yung mga major decisions mo. Hindi mo sinasangguni sa Panginoon lahat ng mga desisyon mo. Nagsasarili ka, ang yabang mo. Ang sabi ng Panginoon, ang nagmamataas, ibababa. Pero ito yung maganda. Ang nagpapakumbaba, sila naman ang itataas. So, ang tanong ko sa iyo, saan ka doon? Doon sa ibababa o itataas? Sino yung mga ibababa? Taas ang kamay. Sino yung mga itataas? Taas ang kamay. Okay. Sino yung mga pauuwiin? Taas ang kamay. Okay, ito na, maganda to. Basahin naman ng mga babae. Pilipos 2:3 hanggang 4. 1, 2, 3. Dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. O ito, tingnan niyo naman Sabi dito, huwag kayong gagawa, huwag kayong magdidesisyon ng mga bagay-bagay ng pansariling layunin nyo lang. Yung para sa iyo lang na huwag kang self-centered, huwag kang selfish sa mga decision-making mo. At huwag kang magyayabang na ako, ginawa ko to. Ako, itong galing ko talaga. Kung hindi sa akin, hindi mangyayari yan. Sa halip, ang sabi dito, magpakumbaba ka. Ituring mong higit ang iba kaysa yung mga sarili. Huwag mong sabihin, mas magaling ako sa iyo, O mas maganda yung gawa ko sa iyo, mas matalino ako kaya sa iyo, Hindi, sabi doon, ituring mo na mas magaling sila kaysa sa iyo. Kahit hindi totoo. Sabihin, i-anuhin mo, magpakababa ka sa Panginoon. Okay? So, wag mong aangkinin na matalino ka o magaling ka, tapos yung bang lalait-laitin mo yung mga taong mabababa o mahina. So, ang sabi dito, ituring mong mas higit sila kaya sa iyo. Naunawaan natin mga kapatid. So, kaya po tayo, matuto po tayo magpakababa, no?
Yung iba kasi nakakalungkot na ayaw magpa-disciple kasi alam na daw nila yon. Bigyan mo ng exam, lowest naman sa exam. Walang maisagot. Matagal na raw silang born again. Tanungin mo sa memory verse. Walang alam kung hindi John 3:16. Ibang, puno lang ng yabang. Wala namang laman. Kaya ibinababa ni Lord. Pagsalitain mo, walang laman yung sinasabi. Ang tagal na raw nila kay Lord. Kaya pinapahiya ni Lord. Kaya, eto, third major point. An authority that commands and heals. So, basahin nga natin, no? Ngunit, magsalita lamang po kayo at gagaling ng aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman ako mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya, at kapag sinabi ko naman sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. So, si Jesus, namangha, no? Sabi doon sa verse 9, basahin natin, 1, 2, 3. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya. Sinabi, kahit nasa Israel, ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya ang title natin, That's Amazing. Kasi namangha, ang sabi sa English, Jesus was amazed at the faith of this centurion. So sabi niya, kahit sa buong Israel, walang ganito kalaking pananampalataya. Kaya nga, that's amazing. Sabi ni Jesus, your faith is amazing. So, alam niyo, merong isang kwento, totoong kwento, na yung tightrope walker na, kumbaga, meron siyang dalang wheelbarrow at tumatawid siya sa lubid, sa taas ng Niagara Falls po, na napakataas niya, na more than 1,000 feet ang taas. At ang nilalakaran niya ay more than 1 kilometer. Ganun katindi. Yun po, sabihin, may mga pagkakataon na ang ginagawa niya, nagpapasan siya ng isang sakong bigas. O kaya naman, parang nagsisirko-sirko siya doon. O kaya naman, meron daw po siyang pagkakataon, abay, nagluto ng itlog habang tumatawid. Isipin nyo, kaya yung mga tao, bilib na bilib. Tapos ang sabi nitong tightrope walker na to, naniniwala ba kayo na itong aking kartilya na ito, kaya kong magsakay ng tao at makakatawid kami? Palakpakan yung mga tao. Yes, naniniwala kami. Yeah. Woo! Ang sabi ng lalaki, sino sa inyo ang magbo-volunteer na sumakay sa kartilyang ito? Naku, tahimik yung mga tao. Walang kumikimo. Hanggang mayroong isang bata na nag-volunteer. Ako po. Nag-volunteer yung bata. Itinawid. Naku, palakpakan yung mga tao. So, nung tapos na, nakababa na yung bata, ang sabi ng mga tao, paano mo nagawang makasakay doon? Hindi ka ba natakot? Ano sabi ng bata? Hindi po ako natakot. Bakit hindi ka natakot? May tiwala po ako sa tatay ko. Alam ko po, hindi ako ibabagsak ng tatay ko. Nakuha niya. Tatay niya yun. Ang laki ng tiwala niya sa tatay niya. The same thing in our faith. Kung may tiwala ka sa tatay mo sa langit, naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, I will never leave you nor forsake you. Sa akin, ang laking encouragement yan, na hindi ako pababayaan o niiwanan ng tatay ko sa langit. Hebrews 13, verse 5. Okay. Now, sabi doon, just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me.
I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. So, just say the word. So, ano ba yung relationship ng faith and authority? Una, faith recognizes true authority. So, the centurion believed. The centurion believed that Jesus didn't need to be physically present to heal his servant. So, yung faith, yung pananampalataya, kinikilala nito yung tunay na otoridad ni Kristo. So, kaya naniwala nga, hindi nga sabi nga nung centurion, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin nyo lang, I know you have the authority because your word is full of authority. I believe in your authority. I have faith in your authority. Okay? His faith was not blind. Hindi bulag yung pananampalataya nitong centurion na to. It was rooted in his recognition of Jesus' absolute authority over sickness, time, and distance. Ito'y nakaugat sa absolute authority ni Jesus. Okay, pangalawa, authority strengthens faith. So, ibig sabihin, yung otoridad ni Kristo, ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. The centurion understood Christ's authority over sickness and death, which made his faith stronger. So, the greater your understanding of the authority of Jesus, the stronger your faith becomes. Ano sa Tagalog nun? Habang lumalaki ang iyong pagkaunawa sa otoridad ni Jesus, lalong tumitibay ang iyong pananampalataya. Naunawaan po natin. Ulitin ko habang lumalaki yung pagkaunawa mo sa otoridad ni Jesus, lalong tumitibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Okay? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo yung authority na yan, dapat talagang maunawaan natin yan. Lalo na kapag nagpapalayas ng demonyo. Tingnan yung Luke chapter 10, verse 19. I have given you authority to trample on all snakes and scorpions over all the powers of the enemy, and you will not be harmed in any way. Bago ako magpalayas ng demonyo, nire-recite ko yan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Binigyan ko kayo ng authority. We have the delegated authority. Lahat tayo, we have the delegated authority from the Lord na magpalayas ng demonyo. At ang sabi doon, hindi kayo mapapahamak ng kahit ano pa man. You will not be harmed in any way. Kaya malakas ang loob ko magpalayas ng demonyo. Kahit ako lang mag-isa, kasama ko naman yung mga angels. Hebrews 1:14. Angels are sent to serve those who will inherit salvation. Kaya nga kung makikita yung makakapanood ko yung mga deliverance ko Pag sinabi ko doon sa angel, in Jesus' name, angel of the Lord, talian ng kamay. Gumaganon yan. Talian ng paa. Pag naninipa, nagko-cross legs yan. Tapos pakawalan mo ako. Hirap na ako. Sabi ko, hindi kita pakawalan, demonyo ka, lumayas ka dyan. Because we have the authority. Okay? Pangatlo, faith submits to authority. Ang pananampalataya ay nagpapasakop sa authority. The centurion didn't demand that Jesus heal his servant. Kumbaga, isipin ninyo the centurion submitted himself first to Jesus' authority. Then he asked Jesus to heal his servant by his authority. Ibig sabihin, hindi yung pagdaka sinabi nung centurion, pagalingin mo yung alipin ko, hindi. Siya mismo, nagpasakop muna siya sa authority ni Jesus. Nung nagpasakop na siya sa authority ni Jesus, doon niya sinabi, pwede po ba pagalingin niyo yung alipin ko? Sabihin niyo lang. I know that your word has authority. Just say the word. And I know that my servant will be healed. But then, bago nangyari yon, sinuko muna nung centurion yung sarili niya sa authority ni Jesus. Naintindihan niyo ba? Before you receive the authority of God in your life, in your ministry, you have to submit first to the authority of the Lord. Naintindihan ba natin? Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng authority.
na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, mangaral, gumawa ng himala. Hindi yon. Ikaw muna, Lord, I submit to your authority. I acknowledge you as my Lord, God, and Savior. Naintindihan natin? Okay. True faith isn't just believing in Jesus' power. It is surrendering to His authority. Naintindihan natin? Napakahalaga nitong authority na pinag-aaralan natin. Kaya tingnan ninyo, submit to their authority. Ang sabi sa Romans 13:1 in application, for all authority comes from God. Okay? Lahat ng otoridad, mapa-secular, mapa-gobyerno, lahat ng klase, authority ng magulang, authority ng teacher, authority ng mga supervisor, ng mga manager, authority ng mga tao, no? Lahat 'yan, no? Lahat 'yan ay galing sa Panginoon, yung authority na 'yan. Ngayon, kailangan magpasakop tayo diyan. Pero siyempre, ang mas mataas na authority diyan ang Diyos. Okay? Now, hindi ibig sabihin, kapag may pinapagawang mali sa'yo, yung boss mo, yung manager mo, yung teacher mo, hindi mo susundin. Bakit? Ang ultimate authority mo ang Diyos. Naintindihan ba natin? Pero hanggat nasa tama yung pinapagawa sa'yo ng gobyerno, magbayad ng tax, hanggat tama yung pinapagawa sa'yo ng gobyerno, dapat law-abiding citizen tayo, pinapagawa ng teacher mo, ng discipler mo, ng pastor mo, dapat sumunod ka. Hanggat tama, hanggat nasa Biblia yung pinapagawa sa'yo, sumunod ka. Pero pag wala na sa salita ng Diyos at sumasag ka na o kumukontra na sa pinag-uutos ng Panginoon, huwag ka nang susunod. Kasi your highest authority is God. Naintindihan natin. Pero ang sabi sa Romans 13:1, for all authority comes from God. Hebrews 13:17, basahin natin, lakas natin. 1, 2, 3. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work would be a joy, not a burden, but that would be of no advantage to you. So ito, ang context nito, church naman. Okay. So, sinasabi nung sumulat ng Hebreo, sundin niyo yung mga leaders ninyo. Sundin niyo yung mga Zoe leaders ninyo. Sundin niyo yung pastor ninyo. Sundin niyo yung mga elders ninyo. Sundin niyo yung mga itinalagang mga leaders. Kasi yung sabi diyan, ano sabi yan? Submit to their authority. Magpasakop kayo sa otoridad nila. Because they keep watch over you. Kasi pinapangalagaan nila kayo na kagaya ng isang accountant. Ang sabi yan, they must give an account. Itong ginamit dito, accounting. Ibig sabihin, kaming mga leaders dito, sa Judgment Day, hihingan kami ng accounting ni Lord. Ang tatanungin sa amin ni Lord, napangunahan nyo ba yung mga under sa inyo ng tama? Kami mananagot sa Panginoon. Naintindihan nyo ba? Kaya, hanggat maaari, ginagawa ko talaga na I try to do what is expected of me as a pastor. Kasi haharap ako sa Diyos Kaya halimbawa, saan napunta si ganito? Lord, pinalo up po namin yan Tinawagan ko po yan Pero wala po, matigas po talaga ulo. Okay, alam ko naman, sabihin ni Lord. Sinisigurado ko lang. Naintindihan niyo ba? Submit to their authority, obey them, so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. Kaya yung mga rebelde sa pastor, yung mga rebelde sa mga leaders nila, mananagot kayo kay Lord. Kasi ang linaw dito, gawin yung memory verse ito para matuto kayong sumunod at magpasakop sa authority. Yung mga rebelde rito at matitigas sa mga ulo. Hebrews 13:17, para sa inyo to. Okay, in life application, number 1, faith trusts beyond feelings. Okay? Just say the word. Parang yun ang lumabas na key verse. Lord, just say the word. Sa verse 7. Just say the word. And I know it will happen. So faith trusts beyond feelings. The centurion trusted Jesus' power kahit hindi niya nakita si Jesus. Can you imagine wala pa silang personal encounter ni Jesus Yung centurion, hindi pa niya nakikita si Jesus. Naririnig lang niya yung katuruan. Naririnig lang niya na nagpapagaling, naghihimala. Pero nanampalataya na siya.
So faith trust beyond feelings na hindi natin kailangan maramdaman o makita yung miracle bago tayo maniwala. Na kailangan makita ko yung himala na yan bago ako maniwala. Hindi. Alam niyo, nag-pray ako sa mga may sakit, halimbawa, yung bingi, na nakarinig. Binasa ko lang sa Bible eh. And then sabi ko, subukan ko nga. Abay, naghimala ang Diyos. Ilan na yung mga bingi na naipag-pray ko na nakarinig. Yung mga may sleep disc na dinadala sa akin na halos hindi makalakad, na halos talagang yung bang hirap na hirap maglakad, ugod-ugod. Pero pag pinag-pray ko, parang nagdahilan lang eh. Pinapatalong ko, nakakatalon. Tayo, upo. Nagagawa. Maiyak-iyak eh. Sa pasalamat. So, by faith lahat yon. Pangalawa, fix your eyes on the Word, not on the worst condition. The servant was dying, but the centurion focused on Jesus' word, not on the worsening condition of his servant. So, ibig sabihin, yung centurion, ang tingin niya kay Jesus, doon sa salita ng Jesus, kaya sabi niya, just say the word, Lord, just say the word. I believe in your word, just say the word. Naintindihan niyo ba? So, fix your eyes on the word. Not on the worsening condition. Yung kahit na malala yung sitwasyon mo, tumingin ka pa rin sa salita ng Diyos. Manampalataya ka pa sa salita ng Diyos. I-focus natin ating paningin sa salita ng Diyos, hindi sa malalang kalagayan natin na nakakalunos. Okay? Pangatlo, faith without borders. Ito yung isa sa mga paborito ko dito. Pag sinabi mong faith without borders, faith without boundaries. So the centurion was a Gentile. He is a Roman soldier. But Jesus honored his faith, and his faith went beyond distance. Faith knows no nationality or race, and distance or boundaries. Alalahanin natin na tayo man ay hentil. Basta wala kang dugong Israel, hentil ang tawag sa iyo. Tayo man ay hentil, subalit tayo rin naman ay mahal ng Diyos, kagaya ng mga Israelita. Ang ating pananampalataya ay tanggap ni Jesus. So, meron akong kwento rito, napakaganda nitong kwento na to, a walking campus miracle. So, itong si Charles Hughes, isang senior Bible student sa Liberty University. Great evangelist, magaling magsalita. Pero one day, nung siya papunta na sa kanya evangelistic mission, ay naka-encounter siya ng accident. Grabe yung accident na his head was crushed, the top of his skull was needed to be removed because of, kumbaga, binakbak yung ulo niya, yung bombonan, kasi namamagana yung utak. The doctors declared that he will not survive after a few days. Ilang araw na lang, mamamatay na, sabi ng mga doktor. The father of Charles Hughes requested the senior pastor, Jerry Falwell, nakikinig ba kayo yung nasa lobby? Jerry Falwell, na mag-announce ng fasting. Okay, fasting. So, nag-fasting ngayon, yung buong church sa Jerry Falwell, 20,000 ang members ni Jerry Falwell. Miyembro niya itong si Charles Hughes. So, what happened ay nanalangin sila at inangkin ni Jerry Falwell yung James chapter 5 verse 15, the prayer of faith will make the sick person well. At ang sabi ni Jerry Falwell, yung pastor, gagaling itong si Charles Hughes. At 5 months from now, magiging guest speaker natin siya sa graduation ng Liberty University. Yung Liberty University, the largest Christian school in the world with 10,000 students. Okay? So, what happened? A miracle what happened. So, in 1978, Liberty graduation ceremony, itong si Charles Hughes ay nagsalita as the guest speaker ng Liberty University. All because of faith. All because of prayer and fasting. So,
Truly, nothing is impossible to God. Marami nagsasabi kay Jerry Falwell, kay Pastor Jerry Falwell, wag mo nang i-announce na gagaling kasi baka mapahiya ka lang. Sinabihan na nga tayo ng doktor na hindi na mabubuhay. Pero sabi ni Jerry Falwell, hindi. Nananampalataya ako. Mabubuhay itong si Charles Hughes. And after 5 months nga, buhay, nagsalita, special guest speaker sa kanilang graduation. Palakpakan na natin ang Panginoon. So, in conclusion, sa 1 Pedro 2:24, ang sabi dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So tandaan natin, yung pagkamatay ni Kristo sa krus, napakahalaga po niyan. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, walang kaligtasan ng tao. Lahat tayo sa impyerno ang punta natin. At hindi lang yan, wala tayong tagumpay sa buhay. Walang kagalingan sa mga karamdaman. Walang kalayaan sa kapangyarihan ng demonyo. Walang kalayaan. Walang kagalingan, walang kapatawaran. At ang sabi dito sa bandang huli, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ano itong mga sugat na to? Number 1, sugat ng kasalanan. Pinagaling tayo ng Panginoon. Pangalawa, sugat ng ating katawan. Mayroon na tayong karapatan ngayon na humingi ng kagalingan sa Panginoon sa ating mga karamdaman. Dahil sa bawat sugat sa kanyang katawan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba ka namin, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, nawa ay naunawaan po namin ang mensahe na binigay mo sa amin. Hindi lamang po ito tumimo sa aming puso, bagkus, Panginoon, ito ay aming maisakabuhay, mai-apply, matandaan, Panginoon. Huwag po itong maalis sa aming isip at puso. Ipaalala niyo po ito sa amin, Panginoon. Mapaniginipan namin itong mensaheng ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.